Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. This is a general reading and a collective reading. Page of Pentacles and Reverse. Ano ba energy mo ngayon? Six of Wands in reverse. Ano pa energy mo ngayon? Seven of Swords in reverse. And Queen of Cups in reverse. You are cold. Kasi walang growth na nangyayari sa buhay mo ngayon. Siguro sa love life mo or career. Parang hindi pa rin nag-uumpisa na magkaroon ng growth o wala pa rin progress or growth sa kung saang area man to ng buhay mo, pwede in general, na people dislike you, na hindi ka nila na-appreciate. Hindi ka nila nare-recognize. Hindi ka nila sinusuportahan. Kaya cold ka. You're not hiding your real feelings, or hindi mo na tinatago yung totoong feelings mo o nararamdaman mo sa situation mo ngayon. O kung meron kang nagawa, you feel sorry. Kung may nagawa ka na deceit or kung naging selfish ka, you feel sorry. Let's clarify this. Seven of Swords in reverse. What's with the Seven of Swords in reverse? The High Priestess. May nagawa ka ba na you feel sorry right now? Meron. Meron kang nagawa na you feel sorry right now, spiritual, na pinahirapan mo siya. This is a collective reading, guys, ha. Hindi binigyan mo siya ng sakit, spiritual, pwedeng pa psychic attack or maring aware ka kung psychic attack sa nagawa mo, or else ay winish mo o minanifest mo, or pero spiritual, more spiritual siya na ginawa mo, binigyan mo ng sakit. Pwedeng gumawa ka ng witchcraft or binulungan mo yung picture niya, binubulungan mo siya o binabato mo siya ng palapit hangin. Mga ganun yung spiritual, yun talaga. Any spiritual, yung gamit yung spells or rituals or else spells lang, no? Pwedeng palipad hangin lang or bulong sa picture niya o sa kanya, o kina-curse mo, pwedeng ganon. Yung isang tao, you feel sorry, pero cold ka ngayon, unemotional pa rin dahil hindi ka sinusuportahan o parang hindi natutuwa sa'yo yung mga tao sa paligid mo. At walang growth. Parang walang growth sa buhay mo. Walang nag-uumpisa na mag-grow sa buhay mo ngayon. Parang ano yun, malas? Ganon, malas. Oo, malas. Maaring sa love life mo, sa kaperahan mo, para bang minalas ka. may ginawa kang spiritual na nagsisi ka, na parang you feel sorry.
Kasi binigyan mo siya ng sakit. Yan ang nakuha ng energy eh. Collective reading po ito guys ha. Sa mga hindi gumawa ng spiritual, kunwari yung bulong, kahit bulong, palipad hangin at spells sa iba, o kaya barang kulam o mga any spiritual na gawain na pang-harm at pang-halit at pang-control at pang-restrict ng iba, mga ganun ba? Possible it's not your reading kasi yun ang nakuha ang energy dito. Better next time. So ayan, ano pa ang energy mo ngayon? Sign of Swords in reverse. Nag-forgive ka na. Kung nasaktan ka, kung sinaktan ka o nasaktan man yung damdamin mo, basta kung binitray ka, kung may nakapanakit sa'yo, nag-forgive ka na. Ano yung nagbago? Magbabago ka na ba? Gumagawa ka ng witchcraft eh. Gumagawa ka, that's why you feel sorry. Three of Swords. O, nawala na din yung pain sa heart mo. Yung sakit na naramdaman mo o nakarecover ka na sa heartbreak. Let's see ha. Kung ano yan, magbabago ka na ba? Nagrepent ka na ba? Nagrepent? Kahit sa pagrepent muna. Hindi ka pa nagrepent eh. You feel sorry lang pero hindi ka pa nagrepent, hindi ka pa nagbago. Ang kailangan dyan magrepent at magbago na hindi mo na babalikan yung mga ginagawa mo. Pero it's up to you. Buhay mo naman yan. Ano yung papasok sa buhay mo, sa love life mo? Sino ang papasok sa buhay mo? Ace of Cups. There's a new beginning na magkakaroon na ng growth. Mas maganda yan guys kung mag-repent and then magbago na para maalis na yung malas sa buhay mo. Huwag mo nang balikan yung masamang gawain. Pero atakin ka ng devil kasi ayaw nilang magbago ka. Kasi gusto nila makuha yung soul mo niyan. Pero nasa iyo pa rin yun, no? Ang gusto nila kasi ipagpatuloy mo yung masamang gawain. Kunwari kung nainggit ka sa kapwa mo, o may ginagawa ka na scheme, deceit, or witchcraft sa kapwa mo, na ginagamit nila yung inggit na naramdaman mo, sinususulan ka nila lalo, gawan mo ng scheme, deceit, or witchcraft, or evil, yung isang tao na yun, na kininggitan mo, kunwari lang, no? Ang gusto nila ipagpatuloy mo yun. At tuloy-tuloy mo para makuha nila yung kaluluwa mo para mapunta sa impyerno. Ganon. Kaya pag tumigil yung isang tao sa paggawa ng ganyan, kadalasan ng mga evil ay inaatake din nila para bumalik ulit sa ganong gawain. Ganon daw yun eh. Ace of Cups. Para hindi ka na malasin pati sa buhay mo. Pero nasa iyo pa rin yan. Choice mo yan sa buhay mo. Ace of Cups. I know, it's a new beginning, it's blessing, maybe it's new love kasi Ace of Cups na may growth na. Kasi bakit may growth? Kasi ayun yung tumulo na galing sa cup, ayan may tumubo guys. So mag-grow na yan yung umpisahan mong love life. Sino yung person na magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa? Ay, Magician. Wheel of Fortune Manifestor. Ano to? Which din tong magician, tong person na darating sa buhay mo?
Excuse me, you guys. Witch din siya. Kahit anong witchcraft, kahit pabulong nga lang at palipad hangin at yung gagawa ka ng spell, witch yan, tawag dyan. Yung, lalo yung barang kulam, mga voodoo na yan. Witchcraft yan eh. Witch siya. Baka, pwede ding manifestor, pero witch daw siya eh. At, ito yung nakatadhana sa'yo. Yan ba ang destiny mo? Yung the magician na yan? Hindi. Swerte lang yan sa buhay kasi nakukuha niya yung gusto niya ng witch na yan. Witch. Hindi naman sa nakukuha niya yung gusto niya, kundi maswerte siya sa buhay kasi binibless siya ng devil. Kasi witch nga eh. Sa kadiliman kasi yan. Sino pa bang mag-bless dyan? Kanino kaya energy ito? Yung gumagawa ng witchcraft na, maybe lately gumagawa ka ngayon di na. In the past. You feel sorry na sa nagawa mo. Witchcraft yung ginawa mo eh. May ginawa ka na spiritual, so ibig sabihin witchcraft yun, na may binigyan ka ng sakit eh. You feel sorry. Bakit you feel sorry na ginawa mo siya ng, na binigyan mo siya ng sakit? Dahil mabuti siyang tao? Hindi. Dahil, bakit you feel sorry na binigyan mo siya ng sakit? Bakit you feel sorry? Anong dahilan? Kasi spiritual tong tao na to at pwedeng maka-Diyos to, sumusunod sa rules ng God. Balance, makatwiran na tao, makatwiran. Sabihin natin makatwiran. Hindi naman sa makatwiran, kundi para bang respetadong tao to dahil sa kanyang spiritual na paniniwala. Mga ganun ba? Or pwedeng maka-Diyos, no? Maka-Diyos, sumusunod sa rules ng God, na gano'n, sa community. Sa side ng liwanag, ay gano'n naman talaga eh, nagtatalo, naglalaban sa side ng liwanag at side ng dilim. So, nasa tao na yun kung saan siya papanig, sa side ng liwanag o sa side ng dilim. Kung susundin nila yung sulsol at utos ng devil at mga demonyo, ay dun sila papanig ngayon sa side ng dilim. Kagaya nitong person mo at ikaw at pumanig doon sa side ng kadiliman, ay yun talaga. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa kayo magbago. The Wheel of Fortune. Binibless siya ng devil, yung person na to, na magkakaroon na yung beginning sa inyong dalawa. Bagay nga kayong dalawa, guys. Kasi gumagawa kayo pareho eh, no? Mga ganyan. Pero pwede kayong magbago kung gustuhin ninyo. Ayan. Baka nang gagayuma to. Binibless pala siya ng devil. Kaya maswerte siya, maring sa kapirahan, maswerte yan. Sa karir niya, sa hanap buhay. Kasi binibless siya ng devil eh. Binibigyan ng kayamanan ng devil yan. Pero, remember, pansamantala lang yan.
Ang buhay ng tao ay saglit lang. And hindi yan forever ditong nabubuhay. May kamatayan ng tao. So, bakit nagbenta ba ng kaluluwa itong person na ito na magician sa devil? O kaya binibless siya ng devil? Nagbenta siya ng kaluluwa. Through witchcraft doing. Through witchcraft. Nagbenta siya ng kaluluwa niya. Para yumaman. Siguro, ganun. Para swertihin. Ganun nga yung ginagawa ng iba, guys. Kung bakit yumaman. Yun nga lang, ay kapalit yung kaluluwa nun. Ganun talaga yun. Kaya nga, hanggat hindi pa kayo nagbenta ng kaluluwa, huwag niyo ibenta yung kaluluwa niyo. Tingin ko madaming maka-resonate dito pero hindi magko-comment mo. Kasi nung nag-guide si Jesus Christ, ang sabi niya, may palala siya, huwag kayo gumawa ng witchcraft. Tinanong ko kung ano yung message niya sa mga viewers. Ito ako, prank ka lang ako guys ha. Direct lang talaga ako, hindi kasi ako yung mga manipula pa na ano. Direct lang talaga ako. Kaya minsan masakit no, sa pandinig. Sabi niya, ang messages niya sa mga viewers ay huwag gumawa ng witchcraft kasi mapupunta nga sa impyerno yung kaluluwa at pagsisihan lang din. Magsisisi daw ang mga gumagawa ng mga yan. Ibig sabihin, huwag na ipagpatuloy, tigil na at magrepent. Pero nasa inyo pa rin yan. At mayroon pang sinabi yun, huwag maging mayabang sa mga viewers na. So, ibig sabihin, madami sa mga viewers ang gumagawa ng witchcraft. Ewan ko lang kung still nanonood pa rin sila dito kasi iba dyan natatamaan, ayaw na nila manood, no? Pagka natamaan sila. So, ibig sabihin, madami ang gumagawa ng witchcraft. Kaya, masasabi ko na madaming makaresonate dito, makarelate sa reading nito. Pero for sure, hindi aamin yan, hindi magko-comment yan. Mahiya yan eh. Mahiya yung mga yan eh. Ay. So, siya daw yung magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Kilala mo na ba to? Si the magician na yan? Hindi nyo alam yung mga sikat at yung mayayaman eh. Hindi nyo alam guys. Yung mga baka hinangaan nyo pa iba yan. Baka. Karamihan kasi sa mga yan. O ewan ko lang kung marami ba sa kanila. Gaya ng sa Hollywood, di ba? Kaya nga eh. O kaya sinunog yung lugar na yun eh. May mga nagbibinta ng kaluluwa doon, mga gumagawa ng, basta may mga gumagawa ng occult practices, witchcraft, at minamak nila yung God. Basta malalain doon, matindi yung droga din doon sa lugar na yun. Ang mga evildoers, matindi siguro. That's why. Nandun din yung mga, sa Amerika, yung atheist. May organization yan sila eh. Yung mga doon ata yung magmumula yung yun ang pagkadinig ko. Yung 666. Yun ang pagkaalam ko yun ang pagkadinig ko Sa Amerika ata yung magmumula yung Antichrist. Oo. Kilala ka na ng person na yan, kaya mag-offer siya ng a serious offer, commitment. Yung seryoso at may willing siya na mag-commit sa'yo. Seryosong relationship, of course. Ang gusto niya ipang long-term na relationship with you. Ano ang feelings ni magician na yan sa'yo? Magbago sa mga gumawa ng witchcraft, magrepent at magbago. Sa mga hindi pa nagbago at ayaw magbago, ay nasa inyo yung choice nyo yun.
Papakasalan ka daw ni magician, no? Oh, nagbinta. Diyos me. Papakasalan ka niya. Baka ma-impluwensyahan mo yan siya pag nagbago ka. Pagka nag-repent ka na at nagbago ka, na hindi mo na pinagpatuloy yung witchcraft na yan o yung ginawa mo spiritual, ay na-influensyahan mo yan siya na mag-repent at magbago na din. Ayan. Ano ang iniisip ngayon sa'yo ni magician pag iniisip ka niya? Okay, nasa isipan yan. Ikaw ang pinipili niya sa mga, o ikaw yung i-priority niya, ikaw yung pinipili niya, o ikaw talaga, walang may compare sa'yo, wala kang katulad, walang higit sa'yo. Ikaw ang pinipili niya sa mga options niya, sa mga choices niya, o sa mga priorities. So, pwede niya i-priority, ikaw yung pipiliin niya. Sa mga priorities niya. Ano pa? Ang iniisip ngayon ni magician na yan, habang iniisip ka niya. Iniisip ka ba ngayon ni magician na yan? Ay, hindi ka niya iniisip ngayon. Tuwing iniisip ka ni magician na yan, ano yung lately, iniisip ka ba nito ni magician na yan? Baka may trabaho mo yan eh. Lately, oo. Ayaw, parang na stagnant pa nga kakaisip sa'yo eh. Parang nag-imagine siguro to lately. Ano yan? Nag-imagine sa'yo lately yan? Kaya parang stagnant ba? Oo, nag-imagine siya lately na may-unite na kayo, ganun. Na kasama ka na niya, ganun. Kaya parang na-stagnant. Parang, alam niyo yung pag nag-imagine, yung sino ba hindi naka-experience na mag-imagine? Kaya lahat naman ata naka-experience mag-imagine. Oh, yung parang nananaginip ng gising. Kaya parang na-stagnant na. Talagang nilaanan niya ng panahon, ng oras. Yung pag-imagine na magkasama na kayong dalawa. Oh, siguro kinikilig-kilig pa yan. Ang sarap ng pakiramdam niya. Habang nag-imagine siya. Ano naman ang nais sa'yo sabihin the magician na yan? Kaso lang, nagbinta siya ng kaluluwa niya, kagagi. 5 of Cups in reverse and 5 of Swords in reverse. Baka nakakita ng 505, 515, 555 na number. 5 of Cups, 5 Swords. Makipag-ayos daw siya sa'yo. Magpakumbaba na siya sa'yo. Dahil naka-recover na siya sa emotional turmoil, sa grief, sa sadness, sa negative emotions niya. Dahil maring hindi na siya superior pati, kung kaya nga maging submissive, o makipag-ayos na siya sa'yo, no? Ayan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ni magician na yan? O nais niya parating sa'yo ni magician na yan? Hallelujah, praise the Lord and praise the Lord who set me free. Hallelujah. Son of Pentacles and the World Universe. Hindi ko napansin to. Ano ba to? Dinampot ko lang siya. Ito yung tiningnan ko eh. Dinampot ko eh. Ano ba to? Upright ba talaga? In reverse ba talaga yung the world? Tingnan ko ah. Uy, upright to yan guys. Upright siya guys. 10 of Pentacles. Yung gusto niya parating sa'yo, gusto ko niya mapangasawa at mamuhay kayo ng masagana. Madaming pagkain, bountiful, at mag-travel all over the world. Yung panay travel kayo.
Hindi naman. Yung masagana to. Kasi maraming prutas, madaming pera. Galing sa devil. Pera niya, guys. Hindi bang clock. Galing sa devil kasi bininta niya yung kaluluwa niya. Tarantadong person. Kasi siguro mahirap ang buhay niya noon. Ayaw niya maghirap. Pero sa tingin ko, ewan ko. Ewan ko. May solusyon dyan na para hindi mapawak yung kanyang kaluluwa. Ewan ko. Basta pwede pa naman yan na manghingi ng ano. Na, ewan ko. Nang, pwede siguro yung mag-repent. Tapos magbago na. Di ba? Tigil yung mga ginagawa niyang witchcraft. So, nasa Diyos na yan at sa God kung i-save siya o hindi. Ayan. Bahala na yung Diyos at God. Basta importante nag-repent kayo at magbago na. Fully, no? Pero kung ayaw nyo, ay inyo na yan. Sa inyo na yung... Sa inyo na yan. Kung magbago kayo, hindi. So, yan. Yun lang suggestion ko. Ten of Pentacles. Yung mamuhay kayo ng masagana, abundant talaga, guys. At yung masaya kayo, nag-enjoy sa buhay, alam niyo yan. Oh. Katulad nito, na parang ang sarap ng buhay, no? Hindi ninyo alam yung mga yumaman, kung ano yung ginawa nila. Katulad ng person mo. Oh? Wala, sigurong alam yan. Kung ano yung epekto ng pinagagawa niya, kung ano yung kapalit niyan. O alam, aware siya kung ano yung kapalit sa ginawa niyang pagbinta ng kaluluwa niya. Hindi. Akala niya siguro joke. Yung impyerno. So, ayan guys. Ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.